Guys, for today's video, si SPay Later Extra. So, habang nire-review ko siya last time, parang napansin ko, parang kahawig ni SPay Later Extra si Bilis Limit Boost. So, nagtingin-tingin ako. Nag-search ako over the internet. Tinest ko yung dalawang app. And ito yung mga nakita ko. So, tamang pantapat na nga ba si SPay Later Extra kay Bilis Limit Boost? Well, it's for us to find out. Samahan nyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience. Ginawa ko na ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, kung nasubaybayan nyo yung video na nilabas ko about SPay Later Extra, which is ito. The main topic of this video nga is the Shopee SPay Later Extra. So ito yung parang para siyang limit boost ni Bilis. So basically, yung SPay Later Extra na yan is parang on top yan ng credit limit na binigay sa inyo ni C-Money. Si C-Money ang lending institution na nagpa-finance ng mga credit line natin sa loob ng Shopee. Nandyan yung S-Loan, di ba? And then, nandyan din yung SPay Later. So, kung di nyo pa nakita yung review ko ng SPay Later, you may head over to this video. Nasa link na lang sa description sa baba. So, itong extra na to is, sabi ko nga, is on top yan ng regular na credit line mo with SPay Later. So, parang meron kang regular credit line, meron kang additional boost na credit line with SPay Later, and then meron ka pang extra pa. Parang pangatlong additional na boost sa inyong credit line with SPay Later. Si Bilis Limit Boost naman, meron ka din namang regular na credit line, which is ito. And then, makikita nyo itong request for limit boost, which is, para sa akin, napaka-okay siya. Ito, masasabi ko sa inyo, okay si Bilis. Pero ako kasi hanggat maaring nakakatipid ako ng interest, doon ako kumukuha. So, kunyari, between Bilis and credit card, SPay Later and credit card, pipiliin ko si credit card. Since meron naman akong means. Pero kung walang credit card, at pipiliin ko yung Bilis over One Hand or Bilis over Tala or other online lending app, then definitely pipiliin ko si Bilis. And one of the reason why I'm happy with Bilis kasi malaki ang maitutulong nito sa mga common tao. Kasi hindi naman lahat ng mga tao is may access sa mga credit card or other financial institution. So, ito yung aking Bilis credit line, nasa 6,000 lang siya kasi hindi ko siya madalas ginagamit. Ginagamit ko siya pang test, para sa review natin, etc. Ang kinagandaan dito, kahit hindi ko siya ginagamit, itong 6,000 na yan, kapag nag-request ako ng limit boost, kaya hanggang 50,000. So parang yung 6,000 ko, magiging 50,000. So let's have a direct comparison between SPay Later Extra and Bilis Limit Boost. So how can you request for an SPay Later Extra or paano nyo malalaman kung eligible kayo sa SPay Later Extra? So click nyo lang yung SPay Later nyo. Nakikita nyo sa gitnang-gitna, SPay Later Extra. So sa akin, na-request ko na siya. So nakalagay use now. Pero kung hindi ko pa na-request to, nakalagay dyan request now. Also guys, from my review of SPay Later Extra previously, may expiration siya for one-time cellphone purchases at partner stores. And ang expiration niya ay September 6. So nag-expire na siya. Ngayon, pwede ko ulit i-request yun. Na-i-request ko ulit. Ito naman, ang expiration naman niya ay September 16, 2024. Kay Bilis naman, punta tayo kay Bilis. Click nyo lang tong plan bigger purchase. Search kayo ng shop. For example, Henry's camera. Magkano? Max natin yung 50,000. Let's say lang and then, let's say drone. Yan. Request. Ayan. Congrats, you qualify for a limit boost. See limit. Ayan. So, up to 50,000. Okay. Saan naman natin pwedeng gamitin itong extra ni SPay Later and then itong limit boost? Well, for this one, I can say na mas maraming merchant ang pwedeng paggamitan ng Bilis Limit Boost versus kay SPay Later Extra. Yung extra kay SPay Later, hindi mo siya magagamit sa pag-order online via the app. Magagamit mo lang to sa mga selected merchants. Sino ba itong selected merchants? Ayan. So basically, ito lang currently yung mga cities na covered ng SPay Later Extra. And then, yan, Memo Express, Junior MX, Vivo Walmart, yan, Samsung, so basically, napaka-konti lang and limited lang dito yata to sa Metro Manila. Paano naman yung iba na nasa ibang lugar? Cebu,
Davao, etc. Kay Bilis Limit Boost naman, well, merchant naman ang pinag-uusapan dito, hindi location. So, kung babalik tayo doon sa Limit Boost, ang hinanap ko lang doon ay si Henry's Camera, which is madami naman din branch Henry's. Next comparison na gagawin natin is i-check natin kung magkano ang loan na 50,000 kay SPayLater and then loan na 50,000 din naman kay Bilis. So, for Henry's Camera, dito sa Limit Boost ni Bilis, for a 50,000 loan and 12 months payment, monthly payment daw ay 6,037. So, kung ika-calculate natin to, 6,037 times 12 is 72,444. I-divide natin yan by the principal na 50,000, makukuha natin yung interest na babayaran natin, which is 22,444. I-divide natin to by 50,000 para makuha natin yung interest rate. So, ang lalabas na interest rate niya per annum ay 44.88 or 44.89%. I-divide natin yan by 12 para lang makita natin yung monthly. Lalabas na 3.74%. Ito yung kay Bilis. Check naman natin si SPayLater Extra. So, loan simulation, check natin yung 50,000. So, ito naman 50,000 kay SPayLater Extra, nasa around 5,947.44. So, kung i-multiply natin yan sa 12, magiging 71,369.28. Ito yung total repayment natin. Minus natin yung 50,000 na principal, makukuha natin yung interest na 21,369.28. I-divide natin yan by the principal and then lalabas na 42.73 or 74%. And i-divide natin 2 by 12, lalabas na 3.56%. So clearly, between the two, mas mura nga kay SPayLater versus kay Bilis. Lastly, ano yung advantage ni SPayLater versus kay Bilis? Well, ang masasabi ko na best advantage ni SPayLater is merong mga limit boost. So, pag may promotion, nadadagdagan ka ng additional interest. In my case, nakita nyo, may additional 10,000 na limit boost. Doon nag-expire yan pag hindi mo ginamit. And then, itong additional extra pa nga. So, parang malaki talaga yung credit limit. And kung makikita yung total credit limit ko with SPayLater Extra, nasa 90,000. Oh, diba? Lagpas yan ng 50,000 kay Bilis. Another is, mas mababa nga yung interest, pero by a small peso or portion lang naman. However, medyo advantageous din naman si Bilis kasi mas maraming merchants ang pwede mong paggamitan ng limit boost. So, for now, mas usable si Bilis versus kay SPayLater Extra kasi limited merchants and mostly cellphone lang ang mabibili mo dahil Memo Express yun. Versus kay Bilis Limit Boost na appliances, yan, airfare ticket, etc. For our question of the day, let's say meron kayong SPayLater Extra and meron kayong Bilis Limit Boost, yan, and bibili kayo ng bagong cellphone. Let's say, parehas na merchant yung pagbibilan nyo. So, meron kayong dalawang credit line. Sa tingin nyo, ano mas okay nyong gamitin? Yung SPayLater Extra ba or Bilis Limit Boost? At bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Marina Ted Bacon. Sabi niya, very informative. A big thanks for always giving us heads up on issues such as this, sir. Sana ma-shoutout din po ako on your next video. At Marina Ted Bacon, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para mag-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!